Si Adan at Eva ay nagtahi ng unang kamiseta. Pagkatapos nito, wala nang sinabi pa sina Adan at Eva, kundi na nang isa harapan ng alahaya. Dahil sa kanilang pagkakalikha at sa kanilang mga katawan na nangangailan ng panakip sa lupa. Nang magkagayoy, sinabi ni Adan kay Eva, "O Eva, ito ang balat ng mga hayop na siyang tatakip sa atin. Subalit kapag isinuot natin ito, narito isang tanda ng kamatayan ang sasapit sa atin." Yamang ang mga nagmamay-ari ng mga balat na ito ay namatay at nangalanta. Gayon di naman tayo ay mamamatay at mawawala. Nang magkagayoy, kinuha ni na Adan at Eva ang mga balat at nagbalik sa yungib ng mga kayamanan. At nang sila'y nasa loob nito, sila'y tumayo at nanalangin ayon sa kanilang kinaugalian. At kanilang naisip kung paano nila gagawin kasuutan ng mga balat na iyon, sapagkat wala silang kasanayan para rito. Nang magkagayoy, nagsugo ang alahaya sa kanila ng kanyang anghel upang ipakita sa kanila kung paano ito gagawin. At sinabi ng anghel kay Adan, "Lumabas ka at magdala ka ng ilang tinik ng palma." Nang magkagayoy, lumabas si Adan at nagdala na inaan, gaya ng ilinutos sa kanya ng anghel. Nang magkagayoy, sinimulang gawin ng anghel sa harap nila ang mga balat, ayon sa paraan ng isang naghahanda ng kamiseta. At kanyang kinuha ang mga tinik at itinusok sa mga balat sa harap ng kanilang mga mata. Nang magkagayoy, muling tumindig ang anghel at nanalangin sa alahaya na ang mga tinik sa mga balat na iyon ay maitago upang maging wari-baga, tinahin ng isang sinulid. At gayon nga ang nangyari ayon sa utos ng alahaya. Ang mga ito ay naging kasuutan para kina Adan at Eva, at kanyang sinuotan sila ng mga iyon. Mula noon, kanilang kahubaran ay natakpan na sa paningin ng bawat isa. At ito ay nangyari sa katapusan ng ika-51 araw. Nang magkakayoy nang ang mga katawan ni na Adan at Eva ay natakpan na, sila'y tumayo at nanalangin at humingi ng awa sa alahaya, abaya, hawa at ng kapatawaran, at nagpasalamat sa kanya dahil sa siya'y nagkaroon ng habag sa kanila at natakpan ng kanilang kahubaran. At hindi sila tumigil sa panalangin sa buong gabing iyon. Nang magkagayoy, nang mag-umaga na at sumikat ang araw, sila'y nagdasal ayon sa kanilang kaubalian. At pagkatapos ay lumabas sila ng yungib. At sinabi ni Adan kay Eva, "Yamang hindi natin alam kung anong naroon
ito, tayo ay lumabas at tingnan natin ito ngayong araw. Nang magkagayoy sila'y lumabas at nagtungo sa hangganang pakanluran. Ang hula tungkol sa kanlurang lupain, hindi pa sila kanayuan sayip. Nang si Zacarias ay lumapit sa kanila at nagpubli sa pagitan nila, at nang yungib sa anyo ng dalawang gutom na leon na 3 araw nang walang pagkain, na lumapit kina Adan at Eva na para bang papatain at lulunurin sila. Nang magkagayoy nanangis sina Adan at Eva at nanalangin sa alahaya na iligtas sila sa mga pangalot ng mga ito. Nang magkagayoy dumating sa kanila ang salita ng alahaya at pinalayas ang mga leon mula sa kanila. Sinabi ng alahaya kay Adan, "O Adan, ano ang hinahanap mo sa hangganang pakanluran? At bakit mo pusa iniwan ang silangang hangganan na kung saan ay ang iyong tahanan?" Ngayon kung gayon, bumalik ka sa iyong yungib at manatili ka roon upang hindi ka dayain ni Satanas, ni gawin ang kanyang balak sa iyo, sapagkat sa hangganang pakanluran na ito, o Adan, may lalabas sa iyo ng isang binhi na magpupuno rito at ito'y magpaparumi sa kanilang sarili ng kanilang mga kasalanan at ng kanilang pagsunod sa mga utos ni Satanas at sa pagsunod sa kanyang mga gawa. Kaya dadalhin ko sa